upang makita nga natin ang kagandahan ng pagkabuhay. Sabi ko nga po nung nakaraang linggo, kung hindi tayo maniniwala sa muling pagkabuhay, walang kahulugan ang ating buhay. Sabi ni San Pablo, tayo ang pinakawawa sa lahat kung hindi tayo maniniwala sa muling pagkabuhay. Sa totoo lang, mahirap po yung pakiramdam ng namatayan. At nakahirap po. At nalasan po ng mga namamatayan, minsan nawawala sa matinong pag-iisip. Ano ba ibig sabihin? Kasi maraming nalilito pagka namatayan na. Bigyan ko po ay ng halimbawa. Yung po bang umiiyak habang nililibi yung asawa niya. Yung po bang sinasabing, isama mo na ako. Di ba? Ang dami pong madramang ganon. Umiiyak pa. Isama mo na ako, isama mo na ako. Buti na lang walang tumutulak sa kanya. Sige, sumama ka na. Di ba? O kaya ganito. Ito po ay naranasan ko. Natapos ang misa, papaspasan yung patay, asawa niya yung namatay. Sabi ko sa misis, basbasan niyo po yung asawa niya. Pagkatapos yung iba naman. So, kinukumanin mo din mo binasbasan niya yung kanyang asawa, tapos sinignan yung mga katabi, binasbasan niya yung mga katabi. Ang ibig ko sabihin, ipasa niya yung holy water. Kasi nga po, ganun po nangyayari. Pagka namatayan ka, kumbaga, parang hindi ka makapag-isip ng maayos. Yun ang naranasan ng dalawang alagad. Yun po yung naranasan ng dalawang alagad. Kasi po, 3 taon silang sumusunod kay Jesus. Kumbinsido sila sa lahat ng ginawa ni Jesus. Yung mga himala, yung mga pagtuturo, alam nila na si Jesus ang Mesiyas. Kaya sabi nga po sa ating Ebanghelyo, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Kasi yun ang tingin po nila sa Mesiyas. Makikipag-away para palayain yung Israel sa pagkaalipin sa mga Romano. Kaya nang namatay. Nawala yung kanilang pag-asa na palalayain ng bayan ng Israel. Kaya gulo-gulo yung dalawa. Kaya pinaliwanag ni Jesus, napakahangal ninyo. Bakit ayaw yung paliwanag ng sinabi ng propeta na ang anak ng Diyos ay magbabata ng hirap bago niya makamit ang kanyang marangal na katayuan. Na kailangan niyang maghirap, mamatay at muling nabuhay upang siya'y maparangalan at kilalanin ang kanyang ginawa. Kaya tinuturuan po tayo na sana makita namin ang kahalagahan ng pagkabuhay. Dahil sa pagkabuhay, nagkaroon ng kahulugan ng ating buhay. Meron pong isang matanda. Medyo nag-uulyanin na po siya. Nakakalimot na po siya. Nung mahal na araw ng istasyon siya ng cruise. Kaya nakakaiba yung kanyang istasyon ng cruise. Nagsimula sa 14th station. Nagsimula sa 14. Meron pong kabataan na nagsabi sa kanya, Lola, ano po ba ginagawa niyo? Nag-istasyon ako ng cruise, anak. Bakit po ganyan? Baliktad po ginagawa niyo. Anong baliktad? Nagsimula po kayo sa 14. Ay, ganun ba? Kaya pala napansin ko, habang ako'y lumilipat, palakas ng palakas si Jesus. Alam niyo po, ganun po ang nangyari nung ang mga apostol ay sumulat ng bagong tipan.
Yun din ang nangyari doon sa mga evangelista. Ano po yun? Sinimulan po nila yung pagsusulat ng buhay ni Jesus sa muling pagkabuhay paatras. Ibig sabihin, simula pagkabuhay hanggang sa pinanganak si Jesus, hindi po tulad ng ginagawa natin. Ang ginagawa po natin, ikwento mo buhay mo. Sasabihin mo, masaka pinanganak o kailan birthday mo, kung sino mga magulang mo. Ganun ang nangyari sa atin. Pero yung mga apostol, iba. Sinimulan po nila sa pagkabuhay hanggang binalik po nila sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ang pinakamahalaga sa lahat, yung pagkabuhay. Dahil sa pagkabuhay, nararamdaman natin ang katuparan ng pangako ng Diyos. At kung matatandaan niyo po, nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang sabi po niya, tandaan niyo, ako'y lagi kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun ang naramdaman ng dalawang alagad. Nung nakita nila si Jesus, nagkaroon sila ng panibagong lakas. Isipin niyo po, naglakad ulit sila ng 11 kilometro. Naglakad sila ng 11 kilometro. Nung nakilala, nung nakita nila si Jesus, naglakad ulit sila papalik doon sa mga apostol. Ibig sabihin, dahil sa ating Panginoong Jesus, nagkakaroon tayo ng lakas. Sa totoo lang, kaya tayo nahihirapan dahil ang taas po ng tingin natin sa himala. Ang gusto po natin himala, yung makakita ka ng patay na nabuhay. Yung gusto natin himala, yung bulag, biglang nakakita. Gusto natin himala, yung pipe nakapagsalita, biglang bumanta. O kaya, yung bini, biglang nakarinig. Makakita tayo ng estatwa ng mahal na Birhen Maria, umiiyak ng dugo. Yun ang tingin po natin sa himala. Pero alam niyo po ba, pag-isip mo pa lang sa umaga may himala na. Pag-isip mo pa lang sa umaga may himala na. Ano po yun? Buhay ka pa. Malaki na pong himala yun. Kaya nakakala ko natin ordinaryo. Pagkakain ng tulog, iisip tayo na bukasan. Hindi po automatic yun. Dahil ang bawat pag-ising, sabi nga po ng isang pare, every gising is a blessing. Na sa bawat pag-ising natin, nandoon ang biyaya ng Diyos. Nandoon ang himala ng Diyos. Salamat Lord sa sikat ng araw. Father, palagi namang sumisikat ang araw eh. Hindi po. Pumunta ka sa Alaska. Buwan ang bibilangin bago sumikat ang araw. Salamat sa Diyos. Dahil sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kasama natin siya. At tayo rin ay ginagamit ng Panginoon upang maramdaman ng tao ang presensya ng Panginoon bilang pangulit. Pero kung isang matanda na nagtitinda sa pangketa, natabig yung kanyang mga paninda. Buti na lang may isang lalaki na tumulong sa kanya upang iayos yung kanyang mga paninda. Pagkatapos na maayos ang lahat, ang kalumpulong matanda, si Jesus ka ba? Si Jesus ka ba? Sana ganun ang mangyari. Si Jesus makita sa atin ang ating kapwa. Si Jesus maipakita natin sa ating kapwa at makita natin si Jesus sa ating kapwa. Dahil iyan ang nagpapatunay na palagi natin siyang kasama. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. May gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya po kay Jesucristo sa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Pinabot sa krus kamatay ni Leting, nanawag sa kalorong may umabo. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Sumasampalataya ka na po sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolik, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatoran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga matay na tao, at sa buhay na walang nagdala. Panalangin